Samantala, hiniling ng BARM government na payagang magpasakay ng pasahero ang mga wooden-hulled vessels na nakaistasyon sa BARM at mayroong valid certificates of public convenience sa Zamboanga sa pamamagitan ng special permits. Ito'y kasunod ng 10-day suspension ng operasyon na ipinatupad ng Department of Transportation sa Allison Shipping. Ayon sa BARM government, nagdulot ito ng gambala sa mga pasahero at sa cargo movement mula Zamboanga City at sa mga isla ng Basilan at Tawi-Tawi. Umapila din ang BARM government sa ibang shipping operators na huwag magpatupad ng pagtaas sa pamasahe at cargo rate sa gitna ng suspension period. Hiniling din ng BARM government sa Philippine Coast Guard ang pag-release ng official verified list ng mga survivors at casualties para matiyak na maipabatid sa publiko ang tamang impormasyon at pagpapaabot ng tulong. Ilan ito sa mga usapin na tinalakay sa isinagawang interministerial meeting kasunod ng paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Ang News Now sa report. Nagkasa ng interministerial meeting ang BARM government kasunod ng insidente ng paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 sa karagatan ng Basilan kung saan mahigit 10 ang nasawing pasahero. Ang pulong na isinagawa araw ng Miyerkules ay kasunod ng direktiba ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa kung saan nagharap ang mga opisyal ng Ministry of Transportation and Communications sa pangunguna ni Minister Termizi Masahud at Ministry of Trade, Industry and Tourism sa pangunguna ni Director Roslaine Alonto Sinarimbo na kinatawan ni Minister Farsirina Muhammad. Sa kasalukuyan, ang insidente ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Maritime Industry Authority at Philippine Coast Guard. Sa gitna ng trahedya at ng 10-day suspension ng Allison Shipping Operations na ipinatupad ng Department of Transportation, tinutugunan ng Bangsamoro government ang disruption ng pasahero at cargo movement mula sa Zamboanga City patungo sa island provinces ng Basilan at Tawi-Tawi, na nagresulta sa pagkakastranded ng mga pasahero at tumataas na presyo ng basic goods. Sa meeting, napagkasunduan ang paghiling na payagan na magpasakay ng pasahero ang mga wooden-hulled vessels na nakaistasyon sa BARM at mayroong valid certificates of public convenience sa Zamboanga sa pamamagitan ng special permits. Umapila din ang BARM government sa ibang shipping operators na huwag magpatupad ng pagtaas sa pamasahe at cargo rate sa gitna ng suspension period. Hinihikayat din ng LGU na i-activate ang kanilang local price coordinating councils para tutukan ang potential price hikes. Magsasagawa rin ng libreng sakay assistance ang Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga pasahero na nasa Lamitan City pero napunta sa Isabela City dahil sa insidente. Hihilingin din ng BARM government sa Philippine Coast Guard ang pag-release ng official verified list ng mga survivors at casualties para matiyak na maipabatid sa publiko ang tamang impormasyon at pagpapaabot ng tulong. Magpupulong din ang Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council at ang Regional Price Coordinating Council para makonsolidate ang mga hakbang at matiyak ang coordinated action. Nananatiling matatag ang paninindigan ng pamahalaang Bangsamoro sa pangangalaga ng kapakanan ng publiko, sa pagpapanatili ng tuloy-tuloy na transportasyon at sa pagprotekta sa mga consumer habang tinatapos ng national authorities ang investigasyon sa insidente. Jen Garcia, iMinds, Philippines.